Paano kung ang inaakala mong matalik na kaibigan at itinuring mong kapatid ay may tinatagong sikreto pala sa'yo? Handa mo bang alamin? At paano kung sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita mo ay baliwala lang pala sa kanya? Matatanggap mo ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne, at maging sa mga supportive listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sheila. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa karanasan namin ng aking nobyo at kung paano namin nalagpasan ang pagsubok sa aming pag-ibig. Frenny, totoo bang naniligaw sa'yo yung lalaking yun? Oo, bakit? Frenny, wag mo sasagutin ng tukmol na yun ha, siguradong sasaktan ka lang nun. Paano mo naman nasabi, Frenny? Nakikita ko namang nag-e-effort yung tao, no? Tsaka, wala naman ako nakikitang mali sa kanya. Naku, sa una lang yan, Frenny. Katagalan makikita mo rin ang tunay niyang kulay kapag nakuha na niyang gusto niya mula sa'yo. Uy, grabe ka naman. Malay mo naman, mali palang inaakala mo sa kanya. Ay, bahala ka dyan kung yun talagang nasa puso't isip mo. Pero wag kang iiyak kapag niloko ka niyan, ha? Oo nang, KJ mo naman. Gusto ko lang naman magka-love life, no? Basta't wag lang siya. Wala kang mapapala sa lalaking yun, no? Hala, grabe naman ito. Parang ayaw mo na yata akong magka-love life, eh. Hindi naman sa ayoko. Ang ayoko lang, masaktan ka. At saka hindi ako grabe, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang tagal na kayo nanliligaw noon. Tsaka, nakakaawa naman, no? Kung hindi ko pagbibigyan. Sapat na yung 2 taong paghihirap niya. Kahit na. Concern lang naman ako sa'yo dahil kaibigan kita, no? Oo na po. Si Chris ay matalik ko pong kaibigan, Miss Anne. Lagi ko siyang kasama kahit saan man ako magpunta. Dayo siya at hindi ko alam kung saang probinsya siya nanggaling. Close na close po kami, Miss Anne. Kaso nga lang, nag-iba ang lahat ng sagutin ko si Prince. Madalang na kaming magkita para bang iniiwasan niya ako. Kailan mo ba ako sasagutin? Ilang taon na ako nanliligaw sa'yo. Alam ko naman yun. Kaso hindi ako sigurado kung seryoso ka ba talaga. Ha? Ano ibig mo sabihin? Siyempre naman seryoso ako sa'yo. Di naman siguro ako magtsatsaga manligaw sa'yo kung di ako seryoso, di ba? Talaga ba? Parang hindi ko naman nakikita yun. Parang pakiramdam ko niloloko mo lang ako, eh. Bakit? Hindi mo ba na-appreciate yung mga efforts ko sa'yo? Tsaka, bakit naman kita lolokohin? Anong dahilan ko para gawin yun sa babaeng pinakamamahal ko? Hindi. Kasi naman, nabalitaan ko sa iba na may nililigawan ka pa raw bukod sa akin. Sa paniniwalaan mo yun kaysa sa akin? At paano naman nila nasabi na nililigawan ko yun? Hindi nga ba? Tigilan mo ng panliligaw mo sa akin dahil... Dahil ano? Dahil sa mga maling balita na nasagap mo tungkol sa akin? Grabe ka naman. Halos 2 taon na ako nanliligaw sa'yo, eh. So ayaw mo na? Pagod ka na, ganon? Sayang naman. Akala ko gusto mo pang marinig ang dahilan ko. Ano ba talaga? Patawad na kung ano man yung nagawa ko. Kung ano man yung nasa isip mo. Okay, tama na. Masyado ka nang naging OA. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sinasagot na kita. Ha? Sinasagot mo na ako? Di nga, totoo. Pwede bang ulitin para sa akin? Ang bingi mo naman. Oo na nga, diba? Gusto mo bang bawiin ko? Teka, huwag naman ganun. Masama bang maging masaya? Dahil yung matagal ko ng pinaghirapan, nakuha ko na sa wakas. Ang lalim naman nun. Masyado nang naging OA. Sobrang saya niya, Miss Anne, nang sandaling ibigay ko ang hinahangad niyang sagot na oo. Mabait naman kasi si Prince, kaya hindi mahirap magustuhan. At isa pa ay may effort, gwapo, mabait, higit sa lahat, marespeto. Kagaya ng gusto ko sa isang lalaki. Ayaw ito ng aking ama dahil mukha raw itong babaero pero para sa akin, matino po si Prince. So,
Anong tawagan natin? Mahal, baby love, o darling? Ha? Pwede bang iba na lang? O di kaya pangalan na lang? Para kasing ang baduy ng call sign natin. Ayaw mo ng call sign? E di, hindi tayo matatawag na magkasintahan kung wala tayong tawagan. Ano na lang kaya kung me at D? Ha? Ang sagwa? Siguro mahal na lang. O sige, mas masarap pakinggan. Paano? Hindi na Sheila ang itatawag ko sa'yo ha, kundi mahal. Sige, pero maganda sumama ka sa bahay para malaman nilang boyfriend na kita. Pwede bang wag muna ngayon? Nahihiya kasi ako kay Kaboyet eh. Huwag mong sabihin takot ka sa tatay ko. Paano kanya magugustuhan para sa akin kung natatakot kang harapin siya? Sige, di naman ako takot eh. Nahihiya lang ako. Kung gusto mong magustuhan ka niya, kailangan patunayan mo, no? Wala siyang nagawa nang isama ko siya sa bahay namin. Halata akong kabado siya at tila nanghinginig nang makita niya ang aking ama na nooy seryosong nakatingin sa aming dalawa. Palihim pa akong natatawa dahil kilala ko ang aking amang mapagbiro. At naroon din ang aking nakababatang kapatid na si Bunso at ang aking ina na si Nanay Miriam. Magandang araw ho. Magandang araw din. Boyfriend ko na ho siya, tay. Oh, boyfriend ka na pala ng anak ko. Oo. Batay, tapang pala nitong nobyo ni Ate Sheila, no? Sige nga, tay. Try natin. Tumigil ka nga, Bunso. Baka seryosohin ni tay. Bakit ba, ate? Mamaya niyan, makakita lang ng aswang, baka magtatakbo na. O kaya naman, lokohin ka. Hindi mo naman siguro gagawin yan, ano? Di mo ba nababalita ng ginagawa ko sa mga taong manloloko? Hindi ho. Kung gano'n, ipapaalam ko sa'yo. China-chop-chop ko lang naman ang mga manloloko. Lalo na kung anak ko pa ang lolokohin. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko lolokohin at sasaktan si Sheila. Kasi mahal na mahal ko ho siya. Sus, baka sinasabi mo lang yan dahil nakaharap ang tatay ko. Ay, tama na nga yan. Masyado niyo nang tinatakot tong si Prince. Ay, tama na yan, Boyet. Nakakahiya naman dito kay Prince. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa ho. Ba, huwag mong sabihin dito ka pa makikikain. Mahal-mahal kaya ng bigas. Bunso, isa ha? Joke lang. Welcome sa pamilya namin. Kumain ka na rito. Ayos lang. Palihim po kaming natatawa sa itsura ni Prince, Miss Anne. Halos mangitim ito dahil sa kabang nararamdaman, lalo na nang takutin ito ng aking ama at nakababatang kapatid. Doon na rin po ito nananghalian. Pagkatapos naman ay nagpaalam ito sa aking mga magulang na uuwi na dahil tutulungan pa raw niya ang kanyang ina. Mauna na ho ako. May gagawin pa ho kami. Tutulungan ko ho kasi si inay. Ganun ba? O sige. Kapag wala ka ng ginagawa, pwede ka naman pumunta dito. Maraming salamat ho. Pagpapaalam ko ho sana bukas sa Sheila kasi ipapasyal ko ho sana siya. Sige. Walang problema sa akin. Salamat ho. Mauna na ho ako. Sige. Mag-iingat ka. Hatid na kita sa labas. Nang makapagpaalam ay hinatid ko na nga siya sa labas. Kinabukasan ay ginawa niya nga ang kanyang sinabi na ipapasyal ako. Ngunit ang kondisyon naman ng aking ama ay isasama ko si Bunso dahil wala pa raw itong tiwala kay Prince. Alis na ba kayo? Ohoy, tay. Bakit ho? Maaari niyo bang isama itong si Bunso? Sige ho, wala akong problema. Sige, maraming salamat. Bunso, ayusin mo ha? Oo, tay. Bakit ba kasi kailangan may gwardya pa? Wala naman akong gagawing masama, no? Ayaw mo ba, ate? Tayo, si ate, ayaw ko isama. Tumigil ka nga. Isa ha? Puro kasumbong. Sheila, isama mo ang kapatid mo. Kung hindi kita papayagan. Opo, tay. Sasama ko po siya. Wala akong magagawa, ate, kundi isama ako. Bahala ka kapag nagutom ka. Hindi na namin problema yun. Kung gusto mo, manghingi ka ng pambili kay inay. Natutuwa talaga ako sa inyong dalawa, no? Para kayong aso't pusa. Hayaan mo na si Bunso, mahal ko. Ako nang bahalang manlibre ng lahat ng gusto niya. Talaga, kuya? Ililibre mo ako lahat ng gusto ko? Sabi mo yan, ha? Walang bawian. Oo, huwag kang mag-alala. Pangako ko yan sa'yo. Naku ha, baka masanay itong ugok na to.
Malayos lang, walang problema sa akin. Tsaka, kapatid mo siya, hindi ba? Kaya nga naman. Kuya Prince, matanong ko lang. Sigurado ka na ba kay ate? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Simple lang. Lahat ng gusto ko sa babae, sa kanya ko nakita. Sus, di nga. Di ka ba nito ginayuma? Aminin mo na ate, baka naman ginayuma mo lang si Kuya Prince. Tumigil ka nga, libag. Kung ano-ano na lang lumalabas siya sa bibig mo. Mahal, tama na yan. Tara na, at baka hindi na natin ma-enjoy. Aaminin kong inis na ako sa kapatid ko, Miss Anne. Yung totoo, madalas kaming magtalo, kaya kinagagalitan kami palagi ng aming mga magulang. May pagkaisip bata kasi ang kapatid ko kahit na 17 taong gulang na. Pumunta kami sa plaza upang manood ng basketball at kasama na roon ang pagbili namin ng merienda. Ate, kuya, hindi pa ba kayo nagugutom? Hindi pa. Bakit ba? Huwag mo sabihin gutom ka na. Oy, gutom na ako eh. Hayaan mo na. O eto, bumili ka at ibili mo na rin ang ate mo. Paano ka Kuya Prince? Ayaw mo bang ibili kita? Sige na, okay lang ako. Huwag mo na akong intindihin pa. Bilhin mo lahat ng gusto mo dyan, pati na sina tito at tita. Ibili mo na rin. Maraming salamat, kuya! Mabilis nitong kinuha ang pera na iniaabot ni Prince, Miss Anne. Nahihiya pa ako dahil kakasagot ko pa lang sa kanya. At isa pa ay ayokong isipin niya na piniperaan ko lang siya. Pasensya ka na sa kapatid ko ah. Iyaan mo, babayaran ko na lang yung gagastusin niya. Naku, mahal, ayos lang. Wala namang problema sa akin yun eh. Tsaka libre ko yun, kaya huwag mo nang bayaran. Sigurado ka? Ayoko lang naman na isipin mo na pinipiraan ko namin ah. Di naman. Gusto ko lang din ipakita sa kapatid mo na mahal kita kahit sa paraang ganun lang. Sige, pero last na yun ah. Ayoko lang isipin mo na peperahan lang kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman iniisip yun oh. Gusto ko lang namang matuwa yung kapatid mo. Tsaka mahal kita, kaya lahat gagawin ko. Naku, mahal. Basta't ayoko ginagastusan mo ko. Bahala ka kapag ginawa mo yun, hiwalayan kita. Uy, mahal, huwag naman. So wag mo nang uulitin yan ah. Ibigay mo na lang sa nanay mo. Kaya hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko, mahal eh. Bulero. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o hindi, Miss Anne. Pero hindi ako nagpahalata. Halos 1 oras bago nakabalik ang kapatid kong si Bunso. Napakamot naman ako nang makita kung gaano karami ang binili nito. Hoy, bakit ang dami mo naman yatang binili? Grabe ka naman, inubos mo na yata yung pera ni Kuya Prince mo. Hindi naman eh. Sabi kasi ni kuya lahat ng gusto ko bibiling ko. Di ba kuya? Oo naman. Sinabi ko yun, mahal, kaya okay lang sa akin. Eh nasa ng sukli? Eto. Eh bakit 500 na lang 1,000 pinadala sa'yo ng Kuya Prince mo, diba? Eto, ibinili ko na. Grabe ka talaga, susumbong kita mamaya kay tatay. Mahal, pasensya ka na sa sukli ah. Kaya mo, babayaran ko talaga yung nagastos ng kapatid ko. Mahal, ayos lang. Ibigay mo na sa kanya ang sukli. Pambaon na lang niya yan. Eh pero nakakaya naman sa'yo eh. Inubos ng kapatid ko yung pera mo tapos ibibigay mo pa yung sukli. Okay lang, mahal. Huwag mo nang alalahanin pa. Oh, binigay na ni kuya ah. Wala ka na magagawa. Salamat dito, kuya. Wala ka naman. Basta huwag ka nang matigas ang ulo ha. Sumunod ka sa ate mo. Opo, kuya. Pero hindi ko may papangako magpapakabait ako kay ate. Paano kasi lagi akong inaaway eh. Ikaw talaga, mamaya ka talaga sa akin. Tignan mo kuya oh. Sabi ko naman sa'yo, salbahe si ate. Pagpasensya mo na ang ate mo. Tsaka okay lang yun, mahal. Sige na, kumain ka na at magpakabusog. Salamat kuya. Padilim na nang ihatid kami ni Prince. Inanyayahan naman siya ng aking ina na doon na lang maghapunan, pero tumanggi siya sa kadahilan ng hinihintay na rin daw siya ng kanyang ina. Pagkatapos niyang magpaalam sa amin ay umalis na rin kaagad. Ay, kumustang pamamasyal ninyo? Ayos lang ho, inay. Binantayan mo ba ang ate mo, bunso? Oo, tay. Eto nga ho, nilibre tayo ni Kuya Prince ng merienda. Tapos binigyan niya pa ako ng 500 pang baong ko raw. Abay, kaya bait naman pala ng batang yun, ano? Mabait naman talaga si Prince, nay. Kaso inaabuso nitong silibag. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ano na naman ang ginawa mong bata ka? Wala ko, nay.
Niinggit lang yan si ate eh. Inggit ka dyan. Ang sabihin mo, talagang nagpaparinig ka. Ako na lang ang nahihiya sa kanya dahil sa kakapalan ng mukha mo. Tama na nga yan. Magsikain na kayo. Ikaw, Bunso, mamaya mag-uusap tayo, ha? Nakita kong pagkamot ni Bunso sa kanyang ulo. Nang matapos nga kaming kumain ay pinagsabihan siya ng aking ama. Habang ako naman ay pumasok na sa aking silid para matulog na. Pagsapit ng umaga ay naroon na nga si Prince. Oh, bakit ang aga mo na naman nandito? Wala bang good morning kiss muna dyan? Ha? Anong pinagsasabi mong good morning kiss? Gusto mo sapak? Joke lang. Pikon ka agad, biro lang eh. Ayusin mong biro mo. Sinasabi ko sa'yo pag narinig ka ni Itay, siguradong kamaong ihahalik dyan sa bibig mo. Alam ko naman yun. Pero pwede na, hindi ba? Girlfriend kita, boyfriend mo ako. Kaya walang kaso kung mag-kiss tayo, di ba? Ewan ko sa'yo. Halika na, magkape ka na lang. Sandali lang. Kunin ko lang sa motor yung binili kong pandesal. Nag-abala ka pa. Mahalayos lang. Halika na, hanggat mainit pa yung pandesal. Pagpasok namin ay agad siyang lumapit sa aking mga magulang at nagmano. Palihim namang napangiti ang aking ama, Miss Anne. Pagkatapos ay iniabot nito ang pasalubong niyang pandesal sa aking ina. Agad naman niya itong tinanggap. Ay nako, Iho, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat dito, ha. Walang anuman ho. Sila, ipagtimpla mo naman ang kape ang nobyo mo. Eto na ho, nagtitimpla na. Yung kaibigan mo pala pumunta dito. Nakita ko siya kanina sa bayan. Si Chris ho ba? Oo, siya nga. Bakit? May kaibigan ka pa ba bukod sa kanya? Si Inay talaga ho. Siyempre wala ho. Hintayin mo na lamang sigurong pumunta yun dito. Tsaka ilang araw ko nang hindi nakikitang nagpupunta dito yung kaibigan mo ha. Hindi ko nga ho alam eh. Wala bang pasabi sa'yo? Wala nga ho eh. Habang nagkakape kami ay bigla na lamang dumating ang kaibigan kong si Chris at kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Joy. Ang kapatid ko naman parang kitikiti sa sobrang tuwa nang makita nito ang kapatid ng kaibigan ko. Hindi naman lingid sa amin ni Chris na crush ni Bunso, si Joy. Kaya palagi nitong sinasama si Joy sa tuwing magpupunta siya sa amin. Frenny! Ay, pasensya na ho, Aling Miriam, Kaboyet. Ayos lang iha. Bakit ngayon ka lang ha? Marami lang ho akong ginawa eh. Kaya naman pala. Kala ko hindi mo na ako naaalala. Bakit ko naman kakalimutan ang para ko ng kapatid? Tsaka Frenny, pwede ba tayong mag-usap? May tatanong lang kasi ako sa'yo. Sige, ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin? Pwede bang doon na lang tayo sa may kusina? At saka, pwede pagkatapos na lang natin kumain? Sige. Siguro kumain ka na muna. Baka nagugutom na kayo. Sige. Oh, Bunso. Nakita mo lang si Joy. Halos hindi ka na magkamayaw dyan sa ngiti mo sa mukha. Si ate naman eh. Pagkatapos namin kumain ay agad akong dinala ni Chris sa kusina at doon tinanong tungkol kay Prince. Sabihin mo nga sa akin, Sheila, kayo na ba? Oo. Sigurado na kasi ako sa kanya eh. Tsaka napatunayan naman niya sa akin na totoo yung pag-ibig niya. Di ba't sinabi kong huwag mo siyang sasagutin? Ha? Ano ba kasing dahilan? Tsaka Frenny, kung inaakala mo na lulukohin niya ako, nagkakamali ka. Napatunayan niya na mahal niya ako, no? Wala na siguro akong magagawa. Sige, mauna na ako doon. Batid ko ang inis sa mukha ng best friend ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan nito kung bakit ayaw na ayaw niyang sagutin ko si Prince, Miss Anne. Pagbalik ko sa sala ay nakikipagkwentuhan na siya sa boyfriend ko. At pagkatapos ay nagyaya itong mamasyal. Kung saan madalas kaming mamasyal na dalawa. Nagpaalam lang kami sa aking mga magulang. At maya-maya pa, habang namamasyal, ay nakakita kami ng mga taong nagkukumpulan. Nagkakagulo ang mga ito na para bang may nakitang kung ano. Dahil sa kuryosidad namin ay patakbo kaming lumapit doon. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita kung ano ba ang pinagkakaguluhan nila.
Oh my gosh, ano yan? Grabe, nakakasuka. Sino kaya may gawa niyan? Grabe, nakakaawa naman ang sinapit. Sino kayang pumatay sa kanya? Ang brutal naman ng gumawa niyan. Tingnan mo, wala nang laman loob. Tapos naliligo na rin sa sariling dugo. Grabe no, Joy, no? Kung gawa yan ng tao, ang alang naman ng bituka niya para magawa niya yung bagay na yan. Hindi tao may gawa niyan. Kung hindi tao, kung ganun hayop ang may gawa, ano namang klaseng hayop ang gagawa niyan? Basta mag-iingat na lang kayo ni Kuya Prince. Anong ibig mo sabihin? Joy! Kalimutan niyo na sinabi ko. Siguro mabuti pa. Umalis na lang tayo dito. Mabuti pa nga. Pansin ko ang takot sa mukha ni Joy nang tawagin ang pangalan niya ng kanyang ate Chris. Batid kong may tinatagong sikreto ang aking kaibigan, Miss Anne. Kung ano man yun, ay wala na akong balak alamin pa dahil ayoko ring manghimasok sa buhay niya. Sa totoo lang, Miss Anne, si Chris yung tipo ng nonchalant. Ayaw na ayaw niyang dinadaldal. Kaya nga, wala talaga akong kaalam-alam kung saan lugar sila nang galing ng kapatid niya dahil hindi naman siya nagkwento kahit minsan. Ano? Gusto niyo bang kumain? Sige ba, kuya? Gutom na kasi ako eh. Oh, ayan ka na naman. Di ka ba nahihiya dito kay Joy? Kasama pa natin pinapakita mo yung pagiging buraot mo. Hindi naman sa ganun. Ate naman masyado mo akong pinapahiya eh. Abay, hindi kita pinapahiya. Ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili mo, ah. Ayos lang po sa akin, Ate Sheila. Ayun oh, may nakita ako nagtitinda ng kwek-kwek. Ano, gusto niyo ba yun? Sige, basta libre mo. Oo, huwag kayong mag-alala. Libre ko. Ano, tara. Hoy, bunso! Maghinay-hinay ka lang sa pagkain, ha? Baka mamay, sulitin mo na naman. Magkaroon ka naman sana ng konting hiya. Ako na naman dinali nito. Kapatid ba talaga kita, ate? Grabe ka na sa akin, ha? Huwag na kayo magtalo. Hayaan mo na ang ate Sheila mo. Nagbibiro lamang siya. Basta kung anong gusto mo, ililibre ko. Wow, talagang nakahanap ka ng kakampi, no? Siyempre naman, ate. At least si Kuya Prince nagbibigay. Ikaw, madamot. Oh, sige na, tama na yan. Kumain na lang tayo. Aminado akong ang sarap-sarap patulan ng kapatid ko, Miss Anne, dahil sa mga ipinapakita niya. Si Joy naman ay natatawa sa aming bangayan at ganoon din si Prince. Samantalang si Chris ay parang iritable na hindi ko malaman kung bad mood ba ito. Ang kapatid ko naman ay tuwang-tuwa nang ibili ni Prince ang lahat ng gusto niya. Ganon din naman kami, Miss Anne. Kailan naging kayo? Kahapon lang. So, sigurado na ba kayo sa isa't isa? Hindi ako sigurado. Mahal, parang nakaka-turn off yung sagot mo. Parang hindi ka naman sigurado sa akin. Hindi naman sa ganun. Siyempre, malay mo, maghiwalay pa tayo. Tama naman siya, Prince. Malay mo, hindi nga naman siyang tinaghana sa'yo. Hindi mo ba napabalitaan sa iba? Yung mag-asawang nakatira dyan sa kabilang baryo, naghiwalay. Samantalang halos 20 years na sila. Hindi naman siguro mangyayari sa amin yan, di ba, Mahal? Kaya tagal kong naghintay para mapasagot si Mahal. Tapos maghihiwalay lang kami. Kasi naman, hindi rin naman kasi natin masasabi, di ba? Pwedeng tayo, pwede rin hindi. Tama. Basta, ayoko maghiwalay tayo. Pangako mo sa akin yan, Mahal. Ay, tama na nga, ang corny na. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumalabas sa bibig ko, Miss Anne. Marahil ay hindi ko naman talaga alam kung kami ba hanggang dulo. Pagkatapos naming kumain ay nagyaya ng umuwi si Chris dahil may gagawin pa raw siya sa kanila. Wala namang kaming nagawa kundi ang sumang-ayon. Hinatid namin sila hanggang sa kanilang bahay ay pagkatapos ay umuwi na rin kami. Sumama rin si Prince dahil doon naiwan ang motor niya. Paano? Uwi na ako. May gagawin pa kasi ako eh. Sige. Paalam lang ako sa mga magulang mo. O kaya, samahan mo ako kasi nahihiya ako eh. Halika, sasamahan kita. Magpapaalam ka lang, nahihiya ka pa. Ikaw talaga. Siyempre naman. Mahal, kahit sino siguro mahihiya sa mga magulang mo, no? Naku, ewan ko sa'yo. Tay, Nay, si Prince ho, uwi na raw po. Oh, uuwi ka na. Ayaw mo bang magmerienda man lang bago ka umuwi? Nako, maraming salamat ho. Pero hindi na ho siguro. Marami pa po kasi akong gagawin eh.
Ganun ba? O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Kahit anong oras mong gustuhin pumunta rito, malaya kang gawin yon. Maraming salamat ho. Mahal, mauna na ako ha. Bye. Bye! Ramdam ko ang bigla na lamang panlalamig niya, Miss Anne. Batid kong mali ang sinabi ko pero yun talaga ang nararamdaman ko. Oh, bakit parang nagtatalo yata kayo? Kaya bago-bago nyo lang ha? Hindi ho, Tay. Nagmamadali lang ho si Prince. Kumusta naman ang pamamasyal ninyo? Ayos lang naman ho. Mabuti naman kung ganun. Tay, wala ho ba kayo nababalitaan? Tungkol saan? Yung patayin po dito sa baryo natin. Wala naman. Bakit ba? Wala naman po, Tay. Natanong ko lang po. Akala ko naman kung ano na. O sige na, magsayang ka muna ng panghapunan. Sige ho, Tay. Pagsapit ng gabi, pagkatapos namin kumain, ay agad na rin akong tumungo sa aking silid dahil nakaramdam na ako ng antok. Matutulog na sana ako noon, Miss Anne, nang magring ang cellphone ko. At ang tumatawag ay si Prince, kaya dali-dali ko yung sinagot. Mahal, magandang gabi. Magandang gabi rin. Mabuti na patawag ka. Pasensya nga pala kanina ha. Hindi ko sadya yung pagtatampo ko sa'yo. Ay, wala yun. Ako nga dapat ang humingi sa'yo ng pasensya dahil sa mga sinabi ko. Ayos lang din sa akin, mahal. Bukas punta ako dyan ha. May gusto kang pasalubong? Oo naman, welcome na welcome ka rito. Pero huwag ka na magdala ng pasalubong, okay? Ayos lang, mahal. Pasalubong lang naman eh. Kahit pandesal lang. Sige, ikaw bahala. Salamat. Alam mo, akala ko galit ka sa akin dahil sa inesta ko kanina eh. Di naman. Alam ko naman na ako yung may mali Dapat hindi ko na lang sinabi yun, no? Tuloy, nasaktan pa kita. Okay lang, mahal. Ay nga pala. Bukas pala, gusto sana kitang isama dito sa bahay para naman maipakilala na kita sa nanay ko. Ay naku, nakakahiya naman. Mabait si inay at gusto ko rin niya makilala. Sige. Salamat, mahal. Paano? Bukas na lang ha. Bye na, mahal. I love you. Sige na, bye na rin. Medyo inaantok na kasi ako Tsaka, basta, sige na, bye-bye na. Oh, nasan yung I love you ko? Kailangan pa ba yun? Oo naman, no. Paano ako makakatulog kung wala ang I love you mo? Sige na, ang dami mo pang satsat, inaantok na ako. Bye-bye na. Teka. Hindi pa man tapos magsalita si Prince ay agad ko nang ibinaba ang tawag. Dahil kabado ako para bukas, Miss Anne, sapagkat ipapakilala na raw niya ako sa kanyang ina. Habang malalim akong nag-iisip, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskos mula sa labas. Nagmumula yon sa may bandang bintana. Hindi ko sana papansinin kaso mas lalong lumalakas ang kaluskos. Kaya naman napagpasyahan kong lapitan na lamang ito at silipin kung anong pinanggagalingan ng ingay. Pagbukas ko ay agad kong tiningnan. Ngunit wala naman akong nakita kaya muli kong isinara at pagkatapos ay natulog na. Kinabukasan ay tanghali na nang ako'y magising. Ate, gising na. Nandito na si Kuya Prince. Kanina ka pa hinihintay. Aga-aga pa, ba't nandito na siya? Mamaya pang 9 yun. Anong maaga pa? 9:00 na kaya? Ano? Tanghali na? Bakit hindi mo man ako ginising? Nakakainis ka naman. Wala si ate. Kanina pa nga kita ginigising tapos sisisihin mo pa ako. Tsaka tanghali na. Kaya nga tumayo ka na dyan dahil hinihintay ka na ni Kuya Prince. Eto na nga, tatayo na. Sabi mo sandali lang, maliligo muna ako. Sige na. Basta bilisan mo lang baka nainip na yon. Nakita ko ang natatawang pag-iling ng kapatid ko, Miss Anne. Madali naman akong bumangon at tumungo sa banyo upang maligo. At nang matapos na ako, ay agad na rin akong lumabas. Mabuti at natapos ka na. Kanina ka pa hinihintay nitong si Prince. Nga pala, bakit naman kasi tinanghali ka? Pasensya na ho, tay. Medyo napasarap po yung tulog ko. Ganun ba? Sige. Pinagpaalam ka nitong si Prince na isasama ka raw sa kanila para ipakilala sa nanay niya. Oo, tay. Nagpaalam na ho pala siya. Oo. Pinapayagan naman kita. Pero alam mo kung ano ang tama at mali ha? Hindi ko na ipapasama si Bunso dahil isasama ko siya sa bayan mamaya. Salamat ho, tay. Huwag ho kayong mag-alala.
Alam ko kung hanggang saan lang ako. Tsaka kung gusto niyo, ipasama niyo na lang si Bunso. Hindi na kailangan. Sige na. Basta't ikaw, Prince, ingatan mo ang anak ko. Kailangan buong-buo mong isauli si Sheila. Maayos lang ha, Nation? Si tatay naman. Narinig ko na naman yung pangaral niyo Alam ko, pag lasing ka, dun mo lang sinasabi yan. Pabayaan mo na si Tito. Sige, wag ko kayo mag-alala. Aalagaan ko si Sheila. Basta't magkasundo tayo sa Nation. Ay tara na nga. Kung ano-ano nung pinagsasabi mo, hindi mo naman alam ang ibig niyang sabihin. Okay lang, mahal. Naiiling na lamang ako sa kalokohan ng mga ito, Miss Anne. Habang kami ay papunta roon ay kabang-kaba ko. Lalo na nang makarating na kami sa kanilang tahanan. Medyo may kalumaan na rin ang bahay nila. Tinawag naman ni Prince ang kanyang ina. At doon ay may lumabas na isang medyo may katandaan ng babae. Nay, nandito na ho kami. Magandang umaga ho. Ay, magandang umaga rin. Siya na ba yung sinasabi mong girlfriend mo? Abay, kayong gandang babae Oo, Nay. Siya na ho. O siya, sige, pasok na kayo. Pagpasensyahan mo ng bahay namin, iha, ha? Naku, wala akong kaso sa akin yun. Maraming salamat ho dahil pinatuloy niyo ho ako rito. Ay, kay tagal ka nang kinukwento sa akin itong si Prince. Halos 2 taong ka na raw niyang nililigawan. Mabutit na pasagot ka nito. Hindi naman ho kasi siya mahirap magustuhan Mabait ho siya at saka ma-effort kaya hindi ho ako nagsisisi na sinagot ko ho siya. Ay, ganun ba? Alam mo, iha, sana kayo na hanggang sa dulo, ano? Ang sabi ko nga dito, kapag naging kayo, bigyan ka agad ako ng apo Pasensya na ho. Nabigla lang ho ako. Nay naman Nakakaya naman dito kay Sheila. Kabago pa lang namin magkasintahan, ganyan na kaagad yung sasabihin nyo. Wala namang masama doon, anak. Tsaka, magkarelasyon naman kayo, hindi ba? Tsaka, hinihiling ko na magkaroon ka agad ng apo dahil hindi ko naman hawak ang buhay ko. Kahit anong oras pwede akong mamatay. Tama ho kayo. Ano ka ba naman? Ayos lang sa akin. Huwag mo na ako alalahanin. Mahal, sandali lang ha. Ipaghahanda kita ng merienda. Ay naku, mabuti pa nga nang sa ganun makapagkwentuhan kami nitong girlfriend mo. Nay, ayusin mo sana yung tanong, nakakahiya. Okay lang. Pagpunta ni Prince sa kusina ay agad tumabi ang kanyang ina sa akin. Marami siyang tanong na talaga namang ikinasyak ko, Miss Anne. Hindi ko talaga kinakaya ang mga tanong niya. Kumusta kayo ngayon ni Prince? Ayos lang ho. Mabuting-mabuti ho ang relasyon namin. Ano, hindi pa ba siya nakascore? Ho? Ano hong score? Tulad ho ng ano? Hindi pa nga siguro. Ayos lang yan, iha. Makakapaghintay pa naman. Pero sana itong buwan na to, magkaroon na ng laman yung tiyan mo. May laman naman ho ang tiyan ko. Ay talaga? Ibig mong sabihin magkakapo na ako? Sana 2 ka agad. Hindi ho. Ang ibig ko hong sabihin, may laman naman ho talaga yung tiyan ko. Tulad na lang ho ng bituka, atay, tsaka ho yung mga kinain ko. Mapagbiro ka rin pala, iha. Ayos lang yan. Alam mo, iha, nakikita kong mabuti kang bata Maganda sigurong pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo, ano? Ay, siyang tunay ho. Kahit naman ho kayo, nakikita ko rin mabuti ang pagpapalaki niyo kay Prince. Ay, yun ang hindi ko ikakaila, iha. Nang mamatay kasi ang tatay niya, ako na talagang nagtaguyod sa kanya. Ay, ganun ho ba? Pasensya na ho kayo kung nabanggit ko. Nay, mukhang may sinasabi kayo kay Sheila, no? Wala! Ikaw talaga puro bintang. Tanungin mo nga dito sa girlfriend mo. Wala naman akong tinanong na masama, hindi ba, iha? Oo, totoo yun. Wala namang sinabi si tita Nagkakatuwaan lang kami sa mga pinagkukwentuhan namin kaya okay lang. Huwag kang KJ dyan. Ang mabuti pa, magmerienda na muna kayo, iha, ha? O di kaya iwan ko muna kayo rito. Punta muna ako kay Kumaring Ruby para naman magkaroon kayo ng privacy. Naiiling na lamang si Prince sa kakulitan ng kanyang ina. Umalis na nga ito at iniwan kaming dalawa ng anak niya. Humingi naman si Prince ng paumanhin dahil sa mga sinasabi ng kanyang ina na batid ko namang nagbibiro lang.
Pagpasensya mo na ang nanay ko, mahal ah. Ganun lang yun. Pero mabait yun. Ayos lang, wala namang problema sa akin. Natutuwa ako sa nanay mo. Gustong-gusto niyang magkaapo. Ganun talaga yun. Ewan ko ba bakit palaging yun ang bukang bibig niya. Ang sabi niya kasi, kaya gusto niya magkaapo kasi gusto niyang ipasa yung kakayahan niya bilang manggagamot o albularya kung tawagin sa magiging apo niya. Okay lang yun. Intindihin mo na lang sigurong nanay mo. Tsaka, ano pala yung albularya? So, ibig sabihin, may alam sa mga black magic ang nanay mo? Oo, pero hindi sa kasama niya ginagamit sa kabutihan. Kaya nga binansagan siyang Aling Asyang dahil manggagamot siya. Pero, mahal, maiba pala tayo. Kung sakali man, pwede bang pagbigyan mo yung hiling ng nanay ko? Ano? Teka lang, hindi pa ako handa, no? Pasensya na, mahal hindi naman sa desidido ko. Kung halimbawa handa ka na, yun lang. Huwag ka mag-alala, pakakasalan kita. Ay, pwede bang wag yun ang pag-usapan natin? Oo, pasensya na. Hindi ko alam kung gino-good time lang ba ako ng mag-ina. Kahit na masyadong green-minded para sa akin ay sinasakyan ko na lamang sila. Pagsapit ng hapon ay wala pa rin ang kanyang nanay. Gusto ko sanang magpaalam na uuwi na, ngunit wala pa ito. Kaya naman, hinatid na lamang ako ni Prince sa bahay namin. Maraming salamat, mahal dahil napagbigyan mo yung hiling ko. Walang anuman yun. Pakisabi na lang kay tita, salamat. Makakarating yan. Paano? Mauna na ako. Pakisabi na lang sa mga magulang mo, ha? Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Sabi mo talagang mag-iingat ako para sa'yo. Sige na, baka abutan ka pa ng dilim sa daan. Bye! Pinanood ko po si Prince na papalayo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang may mapansin akong isang rebulto ng tao na nakatayo sa likod ng puno sa mismong harap ng bahay namin. Batid kong ako ang tinitingnan nito kaya naman nakaramdam ako ng kilabot. Pamilyar ang tindig niya, ngunit hindi ko masabi kung kanino sa mga kakilala ko. Lalapitan ko na sana nang tawagin ako ng aking ina. Saglit kong binaling ang atensyon ko sa direksyon ng aking ina. Pero sa muli kong paglingon sa kinatatayuan ng tao, ay napansin kong wala na ito. Oy, anong tinitingnan mo doon sa harap? Bakit hindi ka pa pumasok dito sa loob? Wala lang ho. Kumusta naman yung pinag-usapan niyo ng nanay ni Prince? Okay lang ho, tay. Mabait naman ho yung nanay niya. Mabuti naman kung ganon. Hindi mo naman siguro sinaway ang ibiniling ko, ano? Oo naman ho, tay. Huwag ho kayong mag-alala. Hanggat hindi pa ho kami sigurado sa isa't isa, hindi pa ho ako papasok sa mas malalim na relasyon. Kay bait mo talagang anak ko. Inaalala ka lang namin ng tatay mo. Alam naming nasa tamang edad ka na, pero maintindihan mo sana na iniisip ka lang din naman namin. Oo, nay, naiintindihan ko ho. Sige na, tama na yan. Siguro ay magapunan na tayo. Sige, nasan ba si Bunso para maganda na ng pagkain? Bunso! Nandito po ako, Nay. Naghahanda na ho ako. Himala, ano nakain mo? Wala, no? Basta wag mo nang alamin. Habang kumakain kami ay masaya silang nagkukwentuhan. Samantalang ako ay malalim ang iniisip. Dahil hindi maalis ang aking isipan sa taong nakatayo doon sa may puno. Hindi ko man maaninagan ang mukha niya dahil medyo malabo ang paningin ko. Samut-sari ang nasa isipan ko noon, Miss Anne. Baka kasi may tinitik-tikan nito sa amin. Sheila, kanina pa kitang kinakausap, bakit hindi ka sumasagot? Yung pagkain mo, di man lang nababawasan. Ang lalim naman yata ng iniisip mong bata ka. Pasensya na ho, inay. Medyo hindi ho kasi magandang pakiramdam ko eh. Bakit hindi mo sinabi na ganon Halika, makainom ka na ng gamot. Okay lang ho. Pero nay, may napapansin ho ba kayong tao na nagmamasid dyan sa labas? Wala naman. Bakit? Teka, wag mong sabihin na yun ang iniisip mo kung bakit hindi ka makakain. Oo na, yun nga ho. Para siyang pamilyar sa akin eh. Baka namang guni-guni mo lang yan. Tulad nga ng sinabi mo, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Siguro, pagkatapos mo rito ay magpahinga ka na.
Sige ho. Pagkatapos naming kumain ay maaga rin akong natulog. Pagsapit ng umaga naman ay napagpasyahan kong puntahan si Chris sa bahay niya dahil pansin kong hindi na naman ito nagpupunta sa amin, lalo na nang malaman niyang naging kami na ni Prince. Ang kaso nga lang ay wala naman akong nadat ng tao sa bahay nila. Kaya ang inisip ko na lamang noon, Miss Anne, ay baka bumili o di kaya may pinuntahan ng magkapatid. Halos 2 oras ako naghihintay, ngunit wala pa rin dumarating. Nakaramdam ako ng pagkainip, kaya naman napagpasyahan kong umuwi na lamang. Tanghali na nang makabalik ako sa amin. Mukhang di kaya ata dinadalaw ng baby loves mo ngayon, ate ah. Hey, tumigil ka nga. Maganda nga yun eh. Para naman may magawa ko dito sa bahay. Di wow, sabihin mo kasi tamad ka. Pero ate, maiba tayo. Nabalitaan mo na ba yung sunod-sunod na patayin dito sa ating baryo? Hindi, bakit? Wala naman ako nababalitaan. Natatandaan mo ba yung nakaraang araw nung naglilibot tayo tapos may nadaanan tayong bangkay? Ilan lang daw yung sa gabi-gabing pinapatay, sabi ng mga tsismoso dyan sa paligid. At ang nakapagtataka ate, pare-parehas yung sani ng pagkamatay nila. Alam mo, ang dami mong pinapaniwalaan. Alam mo naman ang mga tsismosa, maling tsismis laging binabalita. Kung totoo talagang may patayan, bakit hindi alam ni na inay at itay? Imposibleng hindi nila alam yan ate. Baka ayaw lang talaga nilang sabihin. Tsaka wala na akong magagawa kung hindi ka naniniwala. Basta sinasabi ko sa'yo totoo. Sa katunayan yan, mga lalaki ang biktima. Kaya ang bali-balita, babae ang killer dito. Ha? Babae? Kung ganun, sino naman ang pinaghihinalaan mong killer, Aber? Basta ate, kaya hindi na muna ako maglalabas ng bahay lalo sa gabi. Mukhang doon sinasagawa yung krimen dahil sa umaga nga naman maaari siyang makita. Kung totoo man yan, mas mabuti nga sigurong hindi ka na muna maglalabas ng bahay. Pero ate, pwede bang umiwas ka dyan kay ate Chris? Malay mo, di ba? Kaya ako, ayoko na muna silang makitang magkapatid. Ha? Ano naman kinalaman ni na Chris at Joy dyan sa mga krimen? Basta ate, makinig ka na lang. Hindi ko alam kung ba't nasabi yon ng aking kapatid. Kahit hindi man niya sabihin ay alam kong sila ang hinihinala ng mga tsismosa na gumagawa ng krimen dito sa aming baryo. Sa buong maghapon ay hindi pumunta si Prince. Ang inisip ko na lang noon ay baka abala ito sa pagtulong sa kanyang ina. Anak, maaari ba kitang makausap? Tungkol saan ho? Tungkol sa kaibigan mo. Pansin ko kasing madalang na siyang pumupunta dito eh. May hindi ba kayo pagkakaunawa ang dalawa? Wala naman ho. Galing ho kanina sa kanila kaso wala naman ho sila. Baka nagtatrabaho na siguro kaya madalang na lang silang pumupunta dito. Mas mabuti kung hindi na sila pumunta dito, anak. Ho? Bakit ho, Nay? May problema ho ba? Basta anak, mas mabuting layuan mo na lamang silang magkapatid. Hindi sila makakabuti para sa'yo. Inay, alam niyo naman hong kapatid ng turing ko kay Chris. Alam ko yun, anak. Pero may mga bagay na mahirap ipaliwanag sa'yo eh. Ay, alam ko na yan, Nay. Ano na naman ang sinasabi sa inyo ni Bunso? Wala siyang sinabi sa amin, anak. Basta't sundin mo na lamang kami. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pilit nila akong pinalalayo sa best friend ko. Lumipas ang 1 linggo na hindi man lang nagpakita si Chris. Ang akala ko'y tuluyan na itong naggalit sa akin, ngunit mali pala ako. Habang abala ako sa pagwawalis ng aming bakuran, ay nakita ko si Chris at si Joy na nakangiting patungo sa akin. Frenny, bakit naman ngayon ka lang pumunta dito? Nakakatampo ka na ha? Pasensya na. Marami lang kaming trabaho. Alam mo bang madalas akong pumunta sa inyo kaso lagi kayong wala sa inyo? Saan ba kayo pumupunta? Pasensya ka na, Frenny. Hayaan mo, araw-araw na ako nandito. Sabi mo yan ha. Teka, matanong ko nga, saan ka ba kasi talaga nang gagaling? Wala naman. Sa katunayan yan, wala kami ng 1 linggo dahil pumunta kami sa tiyahin namin. Ganun ba? Gusto niyo ba magkape? Naku, hindi na. Siya nga pala, wala yata yung boyfriend mo. Pupunta daw siya mamaya dito. Nagyayaya nga mamasyal eh. Talaga? Baka naman pwede kaming sumama nitong si Joy. Isama mo na rin si Bunso. Sige, tara, pasok kayo sa loob.
Dito na lang, Frenny. Medyo gusto namin magpahangin eh. Sige, ikukuha ko muna kayo ng merienda. Iniwan ko ang mga ito para kumuha ng merienda sa kusina. Naabutan kong naroroon si Bunso na abalang kumakain. Sinabi ko sa kanya na naroon si Chris at Joy, ngunit hindi ito natuwa. Bunso, nandiyan sila Joy. Yee! Ano ate? Nandiyan sila? Ate, paalisin mo. Aba, dati kinikilig ka kapag nandyan si Joy. Bakit ngayon parang takot kang makita sila? Basta ate, sinabi ko naman sa'yo layuan mo na sila, di ba? Bakit parang hindi ka nakikinig? Sige na, kumain ka na dyan. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Sige na, ikukuha ko lang sila merienda. Bahala ka. Kumuha na nga ako ng merienda at dinala ko yon sa magkapatid. Naabutan ko naman si Prince na dumating na rin. Mahal, pasensya na. Hindi ko nasabing mapapaaga ako. Ayos lang. O Frenny, magmerienda muna kayo ah. Ikaw ba, nagmerienda ka na? Ayos lang. Basta't nakikita kita, nabubusog ako. Oo na, dinali mo na naman ako sa kakornihan mo. Ikaw naman, Frenny. Ang sweet-sweet na nga ng boyfriend mo tapos sinusungitan mo pa. Bahala ka, mamaya palitan ka niyan. Hindi mangyayari yon. Mahal ko to kahit na sinusungitan ako. Bolero. Ay siya nga pala, mahal. Ano, tuloy ba tayo? Oo naman. Pero mahal, gusto sanang sumama nila Chris kung okay lang sa'yo. Walang problema. Sige na, pagmeriendahin mo muna sila, tas aalis na tayo. Sige. Nang matapos silang magmerienda ay nagpaalam lang ako na maliligo lang saglit at nang matapos ako ay pinuntahan ko si Bunso upang kumbinsihin na sumama sa amin. Nung una ay ayaw niya pero nang pilitin ko ay napapayag ko na rin naman. Pasensya na kayo ah, medyo natagalan. Ayaw kasi ni Bunso na sumama, ipinilit ko pa. Naku, ayos lang. Ang importante, kasama mo siya. Para naman may kakwentuhan tong si Joy. Paano? Tara na. Teka lang kuya, may kukunin lang ako sa kusina. Sige. Bilisan mo! Ilang minuto lang ang hinintay namin ay bumalik na si Bunso at may dala na itong bag. Nagtaka naman ako at gusto ko sanang usisain nang magpatiuna na ito sa paglalakad. Habang naglalakad kami ay masaya kaming nagkukwentuhan. Pansin naman naming lumalapit si Joy sa kapatid ko, Miss Anne. Ang kaso nga lang, ang kapatid ko itong lumalayo. Bakit parang bad mood si Bunso? Ewan ko nga eh. Baka naman may problema. Di mo ba naitanong sa kanya? Ang ganda ng araw, ano? Pero, alam niyo ba, mas maganda sa gabi. Tama ka. Maganda nga ang araw pero mas maganda ako sa gabi. Lalo na kung kasama mo ang pinakamamahal mong kasintahan. Ikaw, kung ano-ano namang lumalabas sa bibig mo. Wala akong sinabi ah. Gusto niyo bang uminom ng alak? Sige ba? Saan naman tayo iinom? Sa bahay na lang namin kung gusto niyo lang naman. O sige, kung gusto nyo ngayon sagot ko na alak. Sabi mo yan, ha? Oo naman. Bumili nga ito ng alak at pulutan sa dinaanan naming tindahan. At pagkatapos ay doon na nga kami pumunta sa bahay ni na Chris at Joy. Upo muna kayo. Ihahanda ko lang yung mga gagamitin natin. Tulungan na kita, Frenny. Naku, hindi na. Dito na lang kayo. Mabuti at hindi sila pinapasok ng masamang loob dito, no? Nasaan kaya yung mga magulang nila? Bakit sila nalang dalawang nakatira dito, no? Dayo sila dito, mahal. Baka nasa ibang probinsya yung mga magulang nila. Ate, umuwi na kaya tayo? Ay nako, kung gusto mo umuwi ka mag-isa mo. Hindi pwede ate. Hindi kita pwedeng iwan dito na kasama ang magkapatid na yan. Oh, anong problema sa magkapatid? Heto na, tubig, tsaka baso. Salamat, Frenny. O sige na, Bunso, umuwi ka na. Pakisabi na lang kila inay at itay na si Kuya Prince mo na lang ang maghahatid sa akin pa uwi, ha? O bakit ka naman uuwi? Ayaw mo ba makijoin sa amin? Sayang naman, walang kakwentuhan tong kapatid ko. Hindi na ate. Hindi na ako uuwi. Hihintayin kita hanggang sa matapos kayo. Ha? Akala ko ba gusto mo nang umuwi? Hayaan mo na, mahal. Oh, simulan nyo ng tagay para makarami tayo. Mabuti pa nga. Nagsimula na nga kaming uminom, Miss Anne. Ang kapatid kong si Bunso naman ay pilit nilang tinatagayan ngunit umiiling lang ito.
Aaminin kong sa pagkakataong yon ay medyo tinamaan na nga ako ng alak dahil ang totoo, hindi naman ako sanay uminom. Frenny, matanong ko lang, naniniwala ba kayo sa mga aswang? Tulad na lang ng mga bangkilan. Ako, oo. Kasi dating albularyo yung nanay ko. At marami na siyang nakasagupang kagaya nila. Talaga? So ibig sabihin may alam ka rin? Nako, kahit gusto ng nanay ko na turuan ako, hindi ako sumusunod. Gusto ko kasi ng normal na buhay. Ako hindi ako naniniwala dyan, Frenny. May ganun ba mga nilalang? Oo naman, Frenny, totoo sila. Gusto mo bang makakita ng kagaya nila? Oo naman, para maniwala ako, no? Sige, pero bago yon, uminom muna tayo. Ate, huwag kang magpakalasing. Pabayaan mo ko, pwede ba? Ang tigas ng ulo mo, no? Hayaan mo ng ate mo. Ang mas mabuti pa, samahan mo na lang si Joy. Kahit nalasing na ako ng mga oras na yon, Miss Anne, ay alam ko pa rin ang kanilang pag-uusap. Tuloy-tuloy lang kaming umiinom ng alak na sana'y hindi ko nalang ginawa. Habang lalo kaming nalalasing ay hindi namin namamalaya ng oras hanggang sa napansin na nga naming magagabi na pala. Frenny, parang masusuka na ako, hindi ko na talaga kaya. Ayos lang yun, Frenny. I-enjoy mo lang yan. Kami nang bahala sa dalawang lalaking to. Teka lang naman, Frenny ko. Nasaan ba si Bunso? Pwede bang pakihatid mo na lang siya pauwi? Dito na lang kami matutulog ni Prince. Makakaasa ka. Pero may pangako pa ako sa'yo, diba? Ano yun, Frenny? Di ba gusto mong makakita ng aswang? Oo. Nasaan ba sila? Kahit na medyo nahihilo at nanlalabo ang paningin, ay nakikita ko pa rin ang mga nangyayari. At doon ay nawala ang lasing ko nang makita ko ang biglang pagbabago ng anyo nito sa harap ko, Miss Anne. Aswang ka, Frenny? Oh, nawala yata yung lasing ng best friend ko. Nagulat ka ba? Mahal, umalis ka na. Ate, humingi ka na sa klolo. Wala nang makakaalis sa inyo rito ng buhay. Dahil kayo ang pagkain namin ngayong gabi. Frenny naman, magkaibigan tayo. Tinuring kitang kapatid. Please naman, pakawalan mo ng kapatid at boyfriend ko. Pasensya ka na, pero nagbagong isip ko eh. Yung mga taong katulad nyo, pagkain lang namin. At alam mo bang, hindi naman talaga kita tinuring na kaibigan eh. Kinasangkapan lang kita para makapambiktima kami. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Lahat ng nagkakagusto at tumitingin sa'yo, lahat sila binibiktima namin. Alam mo bang, ang ayoko sa lahat eh, may pumapantay sa ganda ko. Anong dahilan yun? Wala namang kakwenta-kwentang dahilan para pumatay kayo ng mga inosente. Sa'yo walang dahilan, pero sa amin malaki. Dahil hindi kami makapambiktima ng maayos. Kung ganun, insecure ka sa ganda ko? Dahil nasasapawan kita, ganun? Hindi ako maiinggit sa gaya mong mahina. Mahal kong kapatid, dalhin mo na dito ang dalawang yan dahil gusto kong pabili ng mahal kong kaibigan. Hayop ka! Pakawalan mo sila! Ako na lang ang saktan mo! Ako na lang ang patayin mo! Tumahimik ka! Wala akong karabatang utusan ng kagaya ko. Pasensya ka na, mahal kong bunso. Kailangan ko sumunod sa ate ko, kundi ako malilintikan sa kanya eh. Mga halimaw kayo. Kapag nakawala ako rito, pagsisisihan nyo. Wow, natakot kami. Bakit? Anong kaya ng katulad mong mahina sa kagaya naming makapangyarihan? Bakit hindi mo ako pakawalan na magkasubukan tayo? Kahit pakawalan kita, wala kang magagawa. Ngayon, mamili ka kung sinong gusto mong unahin ko sa kanila. Hayop ka! Hindi ako mamimili sa kanila. Ako na lang, wag sila. Ako na lang ang unahin mo. Oops! Ganito na lang. Para masaya, ako nang mamimili. Tapos ikaw, ihuhuli kita. Para naman masaksihan mo kung paano namin paggutay-gutay ng katawan ng dalawang to. Huwag pakiusap, maawa ka sa kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Miss Anne.
Natatakot ako para sa dalawang mahal ko. Ang kapatid ko naman ay nakatitig sa akin at may ninungusuan. Kaya naman hinanap ko ang tinuturo niya. Hanggang sa matagpuan ko ang bag niya na nasa tabing upuan ko. Palihim ko yung binuksan at nakita ko ang napakaraming dala-dala nitong asin at itak. Baka Yusuf, Frenny. Pakawalan mo na sila. Pangako. Lahat ng iuutos mo susundin ko. Kung kinakailangang mangakit ako ng kalalakihan para dalhin ko sa'yo, gagawin ko. Pakawalan mo lang sila. Ano ba pinagsasabi mo? Frenny. Hindi magbabago ang isip ko. Pero, alam mo, gusto ko suggestion mo. Kaso gutom na kami. Bubuhayin kita. Pero ang dalawang to, kakainin namin. Wag, please. Maawa ka naman. Ang hindi alam ni Chris ay natanggal ko ng pagkakagapos sa akin. At hindi lang ako nagpahalata. Dumakot ako ng maraming asin at mabilis ko yung isinaboy sa dalawa. Kaya naman napahiyaw ang mga ito sa sakit at tila nasusunog sila, Miss Anne. Itong bagay sa inyo. Aray! Tama na ang sakit! Mamatay na kayo, mga halimaw kayo. Pagbabayaran mo to! Mabilis akong lumapit sa kapatid ko at kinalagan sila ng tali. Tatakbo na sana kami palabas nang bigla na lamang sunggaban ni Joy ang kapatid ko at nakagat sa leeg. Kaya naman inundayan ko ito ng taga. Ate, ang sakit! Bunso! Ito sa'yo! Joy! Magpapahid kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko! Sige na, tumakbo na kayo! Haharapin ko ang halimaw na to. Hindi, mahal. Ako na ang haharap sa kanya. Dali mo na lamang sa ospital si Bunso. Hindi, ate. Kaya ko pa. Huwag mo akong alalahanin. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi niyo ko kaya. Kaya, mas mabuti pang sumuko na lang kayo. Hindi kami susuko kahit na ano pang mangyari. Wala naman din kami pagpipilian, di ba? Marahil tama ka. Pwes, ito ng katapusan ng paghasik nyo ng lagim. Nakipagtunggali kami dito. Masyado itong malakas, Miss Anne, kahit na nag-iisa lang. Halos bumalibag kami sa lakas. Napahiyaw naman ako nang matamaan ako ng matutulis nitong kuko sa aking likuran. Ate! Hayop ka! Pagbabayaran mo ginawa mo sa ate ko! Bagay lang yan sa ate mo. Sumuko na kayo. Alam kong hindi nyo na kaya. Hindi nyo na kayang makipagbuno sa akin. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na mahihinang nila lang kayo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi magwawagi ang kasamaan. Wala na kayo magagawa. Tapusin na natin to. Muli na naman itong nakipagbuno sa amin. At aaminin kong hindi rin kinaya ni Prince at ng kapatid ko ang lakas nito. Maging sila ay marami ng natamong galos. Nakita ko naman ang kapatid nitong si Joy na naghihingalo. Kaya naman nilapitan ko ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Pakawalan mo kapatid ko. Pwes, sumuko ka na. Ate, patayin mo na yan! Huwag mo nang bigyan pa ng pagkakataong mabuhay ang isa sa kanila! Sige, sumusuko na ako. Pakawalan mo lang muna kapatid ko. Isang ngisi lang ang sinagot ko. Dahil ang totoo ay wala akong balak na pakawalan ito. Ginilitan ko sa liig si Joy at lumabas ang kulay berdeng dugo nito. Kita ko ang panlilisik ng mapupulang mata ni Chris nang isay lang ang katawan ng kapatid niya. Oops, pasensya ka na. Sinadya ko yun. Alam ko kasing tatraydorin mo pa rin ako eh. Hindi, ang kapatid ko. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko. Mas lalong nanggalaiti si Chris. Muli itong sumugod sa amin hanggang sa madakot nito si Bunso. Naalarma ako nang itarak niya ang matutulis niyang kuko sa tiyan ng kapatid ko. Mabuti na lamang ay dumating ang nanay ni Prince kaya kahit papaano'y nakawala ang kapatid ko. Akong harapin mo. Hindi sila. Huwag kang duwag. Isa pang mahinang nila lang. Huwag mo lang tangkain, tanda. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Bakit hindi mo subukan ng magkaalaman tayo? Sige, pagbibigyan kita.
Tingnan ko kung hanggang saan ang kaya mo. Sige na, dalhin mo ng kapatid mo sa ospital. Kami na ng anak ko ang lalaban sa kanya. Pero ho, Sige na, bago pa maubusan ng dugo ang kapatid mo. Kahit na ayaw ko itong sundin ay wala akong nagawa dahil mas kailangan ng tulong ng kapatid ko. Halos maubusan na ito ng dugo. Inalalayan ko lang ito palabas ng bahay nila Chris. Mabuti na lamang at may dumaan na habal-habal. Kaya naman mabilis kaming nakasakay. lumabang ka. Pakiusap, huwag ka matutulog. Nandito si ate, hindi kita iiwan. Ate, hindi ko na kaya. Gusto ko na matulog. Huwag mo sabihin yan. Nandito ako. Mag-aasaran pa tayo, di ba? Ate, pakisabi na lang kila nanay at tatay. Mahal na mahal ko sila. Manong, please, pakibilis. Bago pa man mawala ng malay ang kapatid ko, ay nakarating na kami sa ospital. Agaran naman nilang ginamot si Bunso. Kabadong-kabado ako at natatakot sa kalagayan ng kapatid ko, Miss Anne. Okay na ang kapatid mo. Kailangan na lamang siyang salinan ng dugo. Medyo marami ang nawala sa kanya. Gawin niyo ang lahat, please. Pagalingin niyo ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos rin ang lahat. Kahit papaano ay nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib nang sabihin na maayos na ang lagay ng kapatid ko. Ang inaalala ko na lamang ay ang boyfriend ko at ang nanay niya na si Aling Asyang. Pagsapit ng umaga ay umuwi ako upang ipaalam sa aking mga magulang ang nangyari sa kapatid ko. At pupuntahan ko na sana si Prince nang makita kong parating naman siya sa bahay namin. Mabilis akong tumakbo at yumakap sa kanya. Salamat at ligtas kayo. Sobrang nag-alala ako sa inyo. Pwede bang hindi kami maging ligtas? Ano nang nangyari kay Chris? Nakatakas ba siya? Buhay pa ba siya? Huwag ka nang mag-alala pa, iha, ha? Wala na siya. Kumusta na ang kapatid mo? Okay na ho. Salamat ho sa Diyos. Maraming salamat dahil iniligtas niyo ang mga anak ko. Naku, walang anuman. Hindi na sila iba sa amin eh. 2 linggo mula noong mangyari ang nakakakilabot naming karanasan, nakalabas na ang kapatid ko at nagpapagaling na ito sa bahay namin. Napag-alaman na rin ng mga tao roon na ang nambibiktima ay ang magkapatid na hindi namin akalaing mga aswang pala. O paano ba yan? Hiningi ko na ang kamay mo sa mga magulang mo at pumayag na sila. Hindi ko maintindihan, mahal. Ano ibig mong sabihin? E di pwede na ako mamanhikan. Mag-iisang buwan pa lang tayo Mas maganda yung mabilis. Kilala na natin ang isa't isa, no? Kaya pwede na. Oo na. Wala naman ako magagawa eh. Mahal na mahal kita, mahal ko. Pinapangako ko na hindi kita sasaktan. Oo na. I love you na. Gusto ko kaagad makasal tayo para siguradong hindi ka na makakawala sa akin. Mga ilang araw lang ang nagdaan ay namanhika na nga sila, Miss Anne. Kay bilis man ang pangyayari, masasabi kong masaya ako. Dahil napatunayan kong tunay nga ako nitong iniibig. Aaminin kong namimiss ko ang kaibigan kong si Chris at hindi ako masaya na sa ganoon humantong ang pagkakaibigan namin. Kahit papaano may pinagsamahan kami at tinuring ko naman talaga tong kapatid. Ngayon ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po sa lahat ng solid na tagapakinig at lalong-lalo na ho sa butihin nating narrator. Hanggang dito na lamang po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.